Matapos ang makasaysayang pagtatagpo ni President Donald Trump at President Vladimir Putin sa Alaska, pagkatapos nito ay nakatakda naman ang meeting sa pagitan ni President Donald Trump at Presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Kasama sa naturang meeting ang mga leaders ng 8 European countries. Oras lamang ang nakalipas matapos ang meeting na ito, inatake ng Russia ang Ukraine gumamit ng 270 drones at mga missiles. At ayon sa balita, malagim ang sinapit ng Ukraine sa pagtatagpo ni President Donald Trump at ni Zelensky. Sabagat merong pahayag si President Donald Trump na hindi ito kanais-nais para sa Ukraine sabagat matagal na nila itong inaasama. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 20, 2025. Dako muna tayo mga kaibigan sa update tungkol sa nangyaring mga meetings. Ito mga kaibigan ay sa pagitan ng Presidente ng Amerika na si President Donald Trump at sa Presidente ng Russia na si Vladimir Putin. At pagkatapos nito ay ang naitakdang meeting ni President Donald Trump at ni Volodymyr Zelensky kasama ang 8 mga European leaders. Kasamang dumalo sa meeting ang Presidente ng Pransya na si Emmanuel Macron, maging ang German Chancellor na si Friedrich Merz, Prime Minister ng Italia na si Meloni at ang Presidente ng Finland na si Alexander Stubb, Prime Minister ng United Kingdom na si Starmer at ang EU President na si Ursula at ang Chief ng NATO na si Mark Rutte. Itinuturing ng maraming eksperto na isang malagim para sa Ukraine ang meeting na ito kahit paman kasama ang malalaking leaders ng European countries. Tila na insulto ito. Bakit? Sapagat oras lamang ang nakalipas matapos ang meeting, Russia umatake sa Ukraine gamit ang 217 na mga drones at missiles. Marami ang mga nagtatanong paano ngayon ang ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. Marami ang mga naniniwala na sa pag-atake ng Russia, maaapektuhan nito ang mga meetings na nangyari nitong nakaraang araw. Ito rin mga kaibigan ay pinag-uusapan ang meeting na nangyari sa pagitan ni President Donald Trump at ni Putin sa Alaska. Maaaring magbago rin ang mga pag-iisip ng mga leaders ng mga European countries dahil sa pag-ataking ito. Lalong-lalo na sa pag-ataking ito, 7 ang kumpirmadong nasawi at 12 na naman ang mga sugatan. Ngayon, sa meeting na nangyari sa pagitan ni Vladimir Putin at ni President Donald Trump sa Alaska, sinasabing tinalo ni Vladimir Putin ang Amerika. Bakit? Sapagat halos lahat ng mga nangyari ay pabor sa Russia. Unang-una ay ang red carpet na inihanda ng Alaska para sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Well, sasabihin nating normal lang naman na talagang maglalatag ng red carpet kapag ang isang bansa ay mag-imbita ng isang high profile. Ang nangyari dito ay tila big boss si Vladimir Putin ng Amerika nang ilatag nito ang red carpet. Isa pa sa pinag-uusapan mga kaibigan na trying hard itong si Donald Trump. Bakit? Sapagat mismong si Donald Trump ang nagsabi na handa raw si Vladimir Putin na makipagtagpo kay Volodymyr Zelensky. Pero ang katotohanan mga kaibigan, walang confirmation ang Russia ng ganito. Pero ganun pa man ay inanonsyo pa rin ito ni President Donald Trump. Ito ang eksaktong sinabi ni President Donald Trump. I called President Putin and began the arrangement for a meeting at a location to be determined. Kapag sinabing to be determined ay hindi pa. Dagdag pa ni President Donald Trump, it is between President Putin and Zelensky. After that meeting takes place, we will have a trilat, which would be the two president plus myself.
Pero eto mga kaibigan ay wala pang confirmation ng Russia. Bagamat sinabi ni Putin na ang susunod na meeting nila ay sa Moscow, pero hindi sinabi ng Russia na kasama rito si Volodymyr Zelensky. At sa sinasabi ni President Donald Trump, nag-agree agad dito si Volodymyr Zelensky at sinabi niya na determinado sila na makaharap si Vladimir Putin at pag-usapan ang mga teritoryo. Kung mangyaring magkaharap si Vladimir Putin at si Volodymyr Zelensky, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong 2019 bago umatake ang Russia sa Ukraine. Ngayon, isa pa sa isyo na talaga namang pinag-usapan ng mga world leaders ay ang usaping NATO. Balak kasi mga kaibigan ng Ukraine na sumapi sa NATO. At alam nyo ba mga kaibigan, tutol ang Russia na ang Ukraine ay mapasama sa NATO. Pero marahil ay ikagugulat mo ang balita sapagkat nang magkaharap na si Donald Trump at si Volodymyr Zelensky, tahas ang sinabi ni President Donald Trump na makakamit ng Ukraine ang ceasefire nang hindi na kinakailangan pang sumapi ito sa NATO. Nako, kung ilalagay mo ang iyong sarili kay Volodymyr Zelensky na matagal na nilang pinapangarap na ang kanilang bansang Ukraine ay mapasama sa NATO, sa isang iglap lang ay sasabihin ni President Donald Trump ay hindi na kailangang sumapi pa ang kanilang bansa sa NATO. Kaya ayon sa mga eksperto, sa naunang meeting ni President Donald Trump at ni Putin, nanalo si Putin sapagkat ayaw ni Putin na ang Ukraine ay mapasama sa NATO at siya namang sinasabi ngayon ni President Donald Trump sa Ukraine. Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay nanaig si Putin sa kanyang kagustuhan? Tinawag pa nga sa ulat ng Independent na ang nangyaring meeting sa pagitan ni President Donald Trump at ni Zelensky ay worse than the last time. Ang tinutukoy dito ay ang unang pagtatagpo ni President Donald Trump at Zelensky noong nakaraang mga buwan na kung saan doon mga kaibigan ay tila pinagalitan ng husto ni President Donald Trump si Zelensky. Pero ngayon, ayon sa ulat, mas matindi ang ginawa ng United States of America. At ito pa mga kaibigan, ayon sa ulat, ay talagang tila pinaghandaan na ito ni President Donald Trump sapagkat bago pa man magharap si Trump at si Zelensky, ay humaharap na si media itong si Trump at sinasabi na hindi na kinakailangan ng Ukraine na sumapi pa sa NATO. Kaya lumalabas na kung anuman ang pag-usapan o pagtatagpo nito sa White House ay ganun pa rin ang desisyon ni President Donald Trump. Hindi ito papayag na ang Ukraine ay mapasama sa NATO. Nako, ano kaya ang magiging kapalaran ng Ukraine at ng Russia? Sana nga ay magkasundo na sila. Sana nga ay magtagumpay si President Donald Trump na mahinto na ang matagal ng gera ng Russia at ng Ukraine. Lalong-lalo na sinabi ni President Donald Trump that he will stop wars. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa aksyon na ginawa ni President Donald Trump? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!